Natakloban yung isa. May bulaklak pa yun. Nariwap. Abay, marami pa ito. Mati, pag napitas natin, makaka 20 kilo pa. Magandang araw mga ka-agri. For today's video ay pag-uusapan natin magkano nga ba yung ating kinita sa pagtatanim ng ating mga pipino. Pero bago yun, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, kindly click the subscribe button and notification bell para lagi kang updated pagka mag-upload tayo ng mga panibagong videos about agriculture and farming. Dito ay kasama natin si Mami, si Russell, si Arlene, yung kanyang asawa, at syempre si Mrs. At kami ay namimitas dito ng pipino. Ito yung time na kasagsagang namumunga yung ating mga tanim na pipino, mga ka-agri, at talaga ng mga tayo binibigyan ng napakaraming bunga. Ngayon, pag-uusapan na natin magkano nga ba ang kinikita sa pagtatanim ng pipino. Malaki nga ba or tama lang sambot sa puhunan? Para magkaroon na po kayo ng idea, ang tanim ko po ditong pipino mga ka-agri ay nasa 250 or 300 na puno. At nasa 10% po ang mortality rate ng ating mga pipino. Doon po sa 250 na tanim natin ng pipino mga ka-agri ay meron po doong mortality na 25 pieces na pipino. Hindi naman po talaga natin mabubuhay na 100% na mabubuhay lahat. Meron talagang mamamatay at mamamatay. So, nandito po yung ating mga expenses nung tayo ay nagtanim ng mga pipino natin. Mga ka-agri. Ayan. So, nakalagay po dyan yung first batch. Ayan. Nakalagay dyan. Talagang detail po talaga pagka naglilista ako ng mga gastos. Ayan. So, una po natin gastos, syempre, bumili tayo ng buto. Yung binihin natin ng pipino, yung trellising net, yung kanilang gapangan. Yung pinang basal fertilizer natin na ipot na 2 sakot kalahati. At urea, yung natin sa kanila, pinataba. Tapos ay bumili din tayo ng 2 kilot kalahating complete fertilizer. Ayan. Tapos ay yung vegetable twine, dahil kinulang tayo, nag-add tayo ng panibagong vegetable twine. Tapos, syempre, may mga insekto iyan. So, nag-ano din tayo dito ng mga fertilizer and insecticide. Tapos, syempre, may mga maintenance dito. Ito yung mga katulad ng minsan umuupa ako ng gagawa, kaya nakalagay dyan yung maintenance. Tapos nung nakaraan tayo ay nagpagamas ng ating taniman. So ang binayaran natin is 2,100. Dinivide natin sa 4 dahil 4 yung tanim natin doon. So para sila ay equally divided, na ma-divide sa lahat ng ng gulay yung gastos. So yung 2,100 divide po natin sa 4 is 5,225. Tapos, yung total expenses po natin is 2,069. Yan. Bali, ito po na po yung kabuuang natin gastos dito simula na tayo ay nagtanim. Yan. Dahil hindi po tayo kumukuha ng tao, at ako lang din po yung kadalasang gumagawa ng mga trabaho doon. So, ang nangyayari ay nilaless po tayo sa labor. Ayan, kaya ito lang po yung nagastos natin dun sa 250 na tanim natin na pipino. Tapos, tayo po ay nag-start mag-harvest nung July 13, 2023. Ayan. At talagang detailed po. May date pa ayan, mga ka-agri. Ayan, talagang hanggang sa ibaba. May yan. Kung ilang kilo, yan ito yung unang harvest natin. Yan, kinuha si At Ian. Noon is 35 pa ang kilo nun mga ka-agri, dahil sabi ko nga ay nagsisimula pa lang tayo. So pa-promo yung bigay natin na presyo, hindi ko minahalan. Hindi tayo tumapat sa presyo ng bayan, dahil ang presyo po sa bayan ng bilihan is 50 to 60, minsan nagsa-70 pa mga ka-agri. Pagka talagang walang supply ng pipino is nagwa 100 pa yan, nagna 90. Ayan. So ang ginawa natin, dahil tayo ay pa-promo yung ating gawa, ay binigay na lang natin ng 35. Ayan. Ayan. Tapos, yun, nung nung July 17, na tumaas na tayo ng 5 piso. Ayan, nag 40 pesos na tayo per kilo. Tapos, yan na, tumataas na yung natin mga ka-agri, yung harvest natin. Ayan, nag 11 kilos na, 21, 13. Ito magkasunod lang na date yan mga ka-agri, pero yung harvest natin marami pa rin. Every other day dapat nag-harvest ng pipino mga ka-agri. Ayan, tapos nung 24, yan 16 kilos. Dito may umorder sa atin na 1 kilo, nakalista rin iyan, talagang detailed yan. Tapos yun, nag 19 kilos na ulit, tapos tumaas ulit, nag 20, nag 25. Yan, pinakamalakas na harvest natin mga ka-agri, yung 27 kilos. Tapos itong 5 kilos na ito, kaya mura lang, is ito yung mga reject or yung mga natin, mga hindi na maganda or class B na.
at Class C. Ayan. Tapos yun, nag 20 kilos ulit. Tapos may Class B ulit tayo na 5 kilos. Ito naman ay binigay ng 30. Ayan. Tapos, ayun, 21 kilos ulit and 35. Tapos nag 40 nung nakaraan. Tapos, yun, meron ulit tayo ditong Class B. Ayan. So, 4 na kilo, 20 pesos. Maganda nga nung huling harvest natin mga ka-agri nung August 11 dahil tumaas yung pipino. Kung kailan pinakahuling harvest natin, tsaka naman tumaas. Nung kasagsaga na ganito, ayan, lang siya, 35. Yun, 35 yung pinakamataas natin. Pero okay na rin naman. At isang buwan tayo nag-harvest dito mga ka-agri, no? Nung July 13 tayo nag-start. Tapos natapos tayo ng August 11. Ayan, so 11 tawag dito. Isang buwan tayo nag-harvest ng ating pipino at every other day. So yung total na kilo na na-harvest po natin is 247 dun sa 250 natin na na tanim. Ayan. Tapos in-average ko na lang po yung per kilo niya, mga ka-agri, na 35 pesos. Ayan, so paiba-iba kasi yung presyo sa palengke, minsan 35, minsan 40. Pataas baba lang, yun. Tapos bali ito na yung natin, naging kabuuan yung kinita natin dun sa pipino natin na 250 na puno. So 8,645. Yan, ito yung total income natin. At less natin yung ating gastos doon mga ka-agri sa ating mga binili sa pipino natin. Kaya ang naging total is 2,069 yung ating expenses. Tapos iles lang natin yun sa total income. Ang net income po natin mga ka-agri is 6,576. Yan. So ano po sa palagay ninyo? May kumikita po ba talaga sa pagpa-farming mga ka-agri? Ayan. So based on my experience, opo, marami po. Ito pong tanim kong ito is 250 lang. Paano pa pagka dinamihan ko pa, ginawa kong 1,000 na puno yun. So mas marami po mga ka-agri, So kung itong 6,000 na ito ay madodoble, siguro nasa 60,000 yan kung ginawa nating or mas mataas pa kung ginawa nating 1,000 na puno. Ayan. So yun lang po. At nakita nyo naman, transparent naman tayo sa mga lista natin. May mga pangalan pa nga dito ng mga umu-order para hindi ko malimutan. Ayan. At nakakatuwa dahil tayo ay pinigbigyan, dahil sabi nga, tinatanong ko rin yung mga nagtitinda doon kung sino pa yung nagdadala sa kanila ng pipino. Ang sabi nila ay mahirap daw na magbuhay ng pipino dun sa mga nagtatanim na ibang farmers. Kaya maswerte tayo dahil dun sa ating pinagtataniman ay nakakabuhay tayo ng ating mga pipino at nakakapag-produce tayo ng magandang pipino natin. So yun lang po, at sana ay nagkaroon kayo ng idea kung magkano nga ba ang kinikita sa pagtatanim ng mga halaman or mga gulay. Yan. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, kindly click the like button, and syempre mag-subscribe na rin po kayo kung ikaw ay interesado sa mga ganitong topic about agriculture and farming. Ayan. At kung ikaw ay nagsisimula pa lang na nagpa-farm or nagtatanim-tanim, ipagpatuloy mo lang dahil maganda ang kitaan sa pagtatanim po ng ating mga halaman. So yun lang po. Huwag niyo po kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated pag mag-upload ako ng videos about agriculture and farming. Sana may natutunan po kayo at God bless po sa ating lahat.